Legal ba ang sobra-sobrang interest ng lending apps? Kung may utang ka sa online lending app, baka naranasan mo na to. Maliit lang inutang mo, pero ilang linggo pa lang, halos triple na ang bayad. Ang tanong, legal ba ang sobra-sobrang interest na ipinapataw ng lending apps? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito ng Meow Your Rights para malaman mo kung alin ang tama at paano ka pwedeng lumaban. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa interest rates? Una sa lahat, walang specific law na nagsiset ng exact interest cap para sa lahat ng utang. Pero may mga guidelines ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP at SEC para i-regulate ang lending companies. As of 2021, ang SEC naglabas ng rules. Para sa lending companies at financing companies, maximum 6% per month ang interest o 0.2% per day. Kasama na rin ang service fees at charges. Hindi dapat lumampas dito. Ibig sabihin, kung mas mataas pa sa 6% per month ang pinapataw ng lending app, pwede nang makonsider na excessive or unconscionable interest. Ano ang unconscionable interest? May mga kaso na dinadala sa korte kung saan tinitingnan ng judge kung sobrang taas ng interest. Tinatawag itong unconscionable interest. Interest na sobrang taas na parang pinipilit at inaabuso ang debtor. Example, may mga kaso na 60% interest per annum pa lang. Sinasabi ng Supreme Court na unconscionable na. So paano pa kung 20% per month ang pinapataw ng ilang lending apps? Clearly, labag ito sa batas at sa prinsipyo ng fairness. Mga reklamo laban sa lending apps. Maraming reklamo laban sa lending apps, hindi lang sa mataas na interest. Kasama dito ang harassment sa pangongolekta, pagtawag sa mga contacts mo para ipahiya ka, at minsan, pagbabanta. Lahat ito pwede mong i-report sa SEC at sa NPC, National Privacy Commission, dahil illegal ang ganitong klase ng collection practices. Ano ang pwede mong gawin kung na-overcharge ka? Kung tingin mo sobra-sobra ang interest na pinapataw sa'yo, check the contract. Tingnan ang interest rate at fees na pinapirmahan sa'yo. Compute. Kung lumampas sa 6% per month, pwede mo nang questionin. Report to SEC dahil sila ang nagre-regulate ng lending apps. Seek legal help. Pwede mong dalhin sa korte kung grabe ang pang-aabuso at sobra ang interes. Remember, kahit may utang ka, hindi ibig sabihin wala ka ng karapatan. Protektado ka pa rin ng batas laban sa unfair practices. Practical tips para iwas abuso, para iwas problema sa lending apps. Huwag basta-basta mag-download ng lending apps na hindi registered sa SEC. Laging i-check ang interest rates at terms bago pumirma. Kung kaya lumapit sa formal institutions tulad ng bangko o cooperatives na regulated at mas mababa ang interest. At pinaka-importante, huwag hayaang mag-snowball ang maliit na utang. Bayaran agad para hindi lumaki. Kaya ang sagot sa tanong na, legal ba ang sobra-sobrang interest ng lending apps? Hindi. May limit at protection ka sa ilalim ng batas. Kung sobra ang singil, pwede kang magreklamo at lumaban. This is Meow Your Rights, reminding you, know your rights, protect your wallet. Kung may questions ka tungkol sa utang o lending apps, i-comment sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang legal tips.